So ito na guys, yung Euro Sports 110 kung saan ayaw siyang makickstart. Ito yung parto guys, parto. So ito yung stator na guys, wasak. Dahil sa nagkaroon ng pag-release ng mga 3 bolt sa kanyang magneto. So kapag umikot ang ating magneto, natatamaan ang kanyang magnetic wire. Kaya nasisira ang lahat ng magnetic wire sa loob ng kanyang stator. So yun guys, sa loob niya kanyang crest ng stator pala guys. So ngayon nakabili tayo ng XRM na 110 stator. Kasi hirap makahanap ng Euro na stator guys, no? Para sa kanya. Kasi po yung Euro 110 Sports, Euro Sports 110 guys ay full wave ang kanyang stator. Pero primary type ang kanyang CDI. Since hirap tayo makahanap ng ganitong design ng stator guys, you know, dalawang yellow na wire, ibig sabihin full wave na talaga ang kanyang stator. So ngayon guys, ang XRM na 110 ay half wave. So ang gawin natin guys, i-convert natin ng full wave ang kanyang stator na nabili natin. Ang full wave na stator na nabili natin guys, na XRM 110. Kasi ito ay primary type na CDI, ang XRM 110. Ang mabaguhin na natin dyan is yung ground connection ng ating stator. Before natin siya kabit guys, syempre papasilip po sa inyo kung paano natin siya i-full wave. Kailangan natin i-disconnect yung ground. So ito, mayroon tayong pisa na sinkable hose, soldering iron, at soldering lead. Before tayo mag-full wave guys, ilagay mo natin yung 3 alin na bolt sa kanyang magneto. Ito po ay biglang kumalas. Lahat po ng mga halos China motor na experience na ng ganitong senaryo, kapag nagkaroon ng sobrang vibration ang kanyang makina or either malakas mapatakbo si owner. So ngayon guys, ibalik natin ang 3 alin na bolt, alalayan natin ang pagpasok. Pag may pasok natin ang 3 bolt guys, ay siyempre kailangan natin iretining yan to make sure na may wasan natin magkaroon ng pag-loss na naman ng 3 bolt yan. Mas maigi guys, no? Kapag mabunot natin yung magneto ay kailangan natin paspatan ang likod ng ating 3 bolt na yan. So higpitan natin guys gamit ang ating electric impact wrench para hindi siya basta-basta kakalas at maulit na naman ang ganitong senaryo na masisira ang kanyang stator. So ito na guys, next natin gawin, since higpitan na natin or naretaining na natin 3 bolt ng kanyang magneto, ay tanggalin natin ang kanyang naunang stator coil. So ulitin ko lang guys, hindi po plug and play ang stator na XRM 110 para sa Euro Sports 110 guys. Kasi po ang Euro Sports 110, ulitin ko lang, ay isang full wave ang kanyang charging system. Samantala, ang XRM 110 ay half wave stator pa. So papasilip ko sa inyo guys kung paano natin i-convert ng full wave ang stator coil ng XRM na 110. Napaka basic lang po guys, no? Kung kaya nyo itong gawin is mag DIY na kayo. So ang pinakaya nyo gawin is tanggalin ang ground wire connection ng inyong stator. Yan guys, oh. Yang pinutol ko katabi niya na ng primary coil. So siyempre dyan nagsimula ang kanyang starting winding kung saan yan po ay ground connection. Kapag matanggal nyo ng ground connection nyo guys, yan. So mas may kiskisin nyo yan mamaya para matindi ang kapit ng ating soldering lead. So next naman, yung wire ang puputulin natin guys, yung kulay yellow na yan. Nasa ilalim yan ang kanyang connection. So naputol na siya. So ilayin nyo sa pelalim, tapos magdudugtong tayo ng wire dyan. Yung pinutol natin na ground connection at saka yung yellow na wire, yan po ay idudugtungin lang natin. Ganun lang po ka-simple, ganun lang po ka-basic kung paano natin i-full wave ang stator coil ng XRM na 110. I-disconnect lang ang ground, i-disconnect ang yellow na wire, tapos maghahanap tayo ng maikling wire guys para idudugtong natin or i-connect ang dalawang pinutol natin na wire. Yung magnetic wire na nagsilbing ground at saka yung kulay yellow na wire sa stator coil na papunta sa ating socket. So ito po ay line connection, line to line connection na. Ang una nito is line to ground since naka-halfwave pa siya. Kapag full wave is line to line, so wala na siyang ground connection guys. Kaya tinatawag siya na full wave. Kapag half wave naman, line to ground connection. Nahati sa dalawang division ang half wave, ang kanyang charging system at saka lighting system. So yun guys, na-connect na natin yung isang wire. So ito po yung nagiging starting winding niya sa kanyang ground connection. Tapos idugtong natin sa kulay yellow na wire. Pero before natin idugtong yan guys, maglalagay natin ng shrinkable hose. So ito nagsilbing insulator ng ating connection para maiwasan natin magkaroon ng grounded. Kapag tapos na natin malagyan ng shrinkable hose guys, kailangan natin sunugin gamit ang lighter ang ating shrinkable hose. Same din na paraan sa yellow wire connection guys.
na i-connect natin. Susunugin din natin ang ating shrinkable hose para kakapit siya sa ating connection. So may iwasan din magkaroon ng pagdikit ng ibang linya sa ating pinagdugtungan. Ganyan na lang po ang pag-DIY kung paano natin i-convert ng full weave ang stator coil ng ating XRM na 110. So ganoon lang po kadali guys, no. So kapag yung motor XRM na 110, napanood mo itong video ito, di mo na kailangan pang pumunta sa mga shop para magpa full weave kasi makikita nyo na ang pag full weave natin sa stator coil ng XRM na 110. So yun guys, na-connect na natin ang dalawang pinutol natin na ground, magnetic wire at saka wire. So ito na po, na-connect na natin siya. So depende na siya guys kung saan nyo ipadaan ng wire, as long as hindi siya matamaan ng magneto. So yun lang. So kapag tapos na natin siya ma-full weave guys, ibalik na natin siya sa kanyang kalalagyan. At siyempre, add ko lang sa inyo guys, yung sakit ng naunang stator na nasira is paputulin natin yon. Kasi yun po ang design ng sakit ng kanyang harness. Tapos ito namang sakit ng XRM na 110 ay paputulin din natin. I-connect natin yung sakit na pinutol natin sa naunang stator niya guys para magkaroon ng compatible kapag na-itap natin siya sa kanyang makina. So yan guys, so yan, di ba? Tinanggal ko siya, pinutol ko pala siya, kinunik ko yung naunang sakit niya. Di ba? Goods na siya. Yung ground niya na guys, nauna, nandito na natin gamitin yan. So 4 na wire na lang ating gagamitin. Yung primary coil na wire, 2 wire na kulay yellow at saka yung pulser. So i-connect na natin siya sa kanyang makina. Kapag malayo kayo sa mga shop, at siyempre mahirapan kayo makalap ng mekaniko, itong video ito ay malaking tulong sa inyo. Siyempre kung nagustuhan mo yung video ito guys, huwag kalimutan sana mag-like at mag-subscribe na rin. Isa po yung malaking tulong sa aming mga small content creator. Kaya maraming salamat guys sa pa-subscribe at pag-follow sa ating Facebook page. So ito yan guys, nakabit na natin ang kanyang cover ng kanyang magneto. Ibalik na natin ang 4 na bolt na tinanggal natin guys. Siyempre before natin ikabit yung kanyang change pedal ay kailangan natin try ipa-andar kay bossing kung aandar ba siya, kung gagana ba ang kanyang primary coil na kinabit natin, yung kanyang stator assembly na tinrabaho natin guys. Saka natin ipa-final ang paglagay ng kanyang putris, ipabalik na kanyang putris at saka ang kanyang change pedal. So nalagay na natin, kailangan natin natitining para mawasan natin mahulugan ng mga bolt. So ito na guys, tapos na siya. At syempre ang moment of truth ay kailangan natin paandarin, kung natin ang kanyang susi para matry natin kung gagana ba ang ating trabaho sa kanyang motor. Kapag hindi ay problema talaga tayo guys. So ito na guys, try natin pa-kickstart kay bossing. Let's go! Yun o, umandar na siya guys. Shoutout nga pala sa iyo boss, salamat sa tiwala. Yun lang guys, sa araw na ito sana may natutunan kayo sa ginawa kong video ito. Maraming salamat at siyempre huwag kalimutang manonood na naman sa aking susunod na video. Ride safe, God bless, ayos.